is God. And yes, He is the God that saves us. No? He is the God na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Saan tayo iniligtas? Sa kabayaran ng kasalanan, sa sumpa at galit ng Diyos sa ating mga kasalanan. Bago natin ito awitin, bagamat ito'y bago sa ating pong patinig marahil as the instruments play, no? Listen, hindi tayo tunay na sa Diyos magpupuri at susunod hanggat hindi natin naiintindihan. May not lubos kundi sapat na naiintindihan ang kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos kung paano niya tayo iligtas. Hindi rin tayo makakasunod at makakapamuhay na naiiwanan ng buhay makasalanan hanggat hindi mo naiintindihan. Again, hindi man lubos. There is still mystery in the sa salvation, sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit sapat na naiintindihan kung paano tayo, saan tayo niligtas ng Diyos. Hanggat hindi mo ito naiintindihan ng sapat, hindi ka mamumuhi sa kasalanan at tatalikuran ng kasalanan at nanaisin bawat araw na sumunod sa Kanya. You will never, until you understand kung gaano ka niligtas ng Diyos sa kaparusahan ng kasalanan, kung gaano kabigat. Sabi nga nila, walang mabuting balita kung hindi natin naiintindihan ng masamang balita. Ng masamang balita, ikaw ay makasalanan, at dahil ikaw ay makasalanan, you will suffer the wrath of God. Hell. Let me repeat. Sabi nga, repeat it again. You will never, ever live away from sin. At nanaisin bawat araw na mabuhay sa kalooban ng Diyos hanggat hindi mo sapat na naiintindihan kung saan ka niligtas ng Diyos. Kung paano ka niligtas ng Diyos. Your worship to the Lord, your singing of worship, yung pananamit mo, yung ginagawa mo, these are all meaningless until you understand the heaviness of God's wrath to you. Yung bigat ng sumpa sa kasalanan, kapausahan ng kasalanan ng Diyos sa iyo. Nagayon na lang ang pag-ibig niya sa iyo. He let His Son suffer the wrath. This song, very simple song. Jesus, thank you. And now, as we sing this song, and as we leave this place, yes, Lord, lalabas ako because I understand really and believe. Kung di mo ako niligtas, nothing happened to me na mabuti. Let's sing this song to the Lord. The mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, Christ the Son. The will of God is so holy. Your blood wash away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once surrender me, I'm seated at your table. Jesus, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
memories. Thank you for your riches, Lord. Pour out your riches of your love. For your mercy and kindness that no ends. Your kindness no ends. Thank you, Jesus. Wash away my sin, Jesus' name. What is right, completely satisfied, Jesus' name. Wash away my sin, see as the Jesus' name. Hallelujah. Let's sing the second verse. By your perfect sacrifice. Hallelujah. Wash away my sins, Jesus' name. The Father's wrath, Jesus' name. Wash away me. See that Jesus' name. Wash away my sins, Jesus' name.
your name, Lord. We worship your name, Panginoon. Thank you, Lord, sa unending mong mercy and grace sa aming Panginoon. Thank you, Lord, for reminding us always, Panginoon, na kami ay mga kaaway mo noon, kami mga makasalanan, na kinahabagan mo ang dakila mong habag. Kaya kami, Panginoon, ay narito. Kaya kami, Panginoon, ay mga mananamba mo. Kaya kami mga anak mo. Kaya kami mga naglilingkod sa iyo dahil sa iyong biyaya habag sa aming Panginoon. Magmuli, Lord, kayo sa aming mangusap. As we listen to your word, Panginoon, patuloy kayong magpakahayag sa amin ang lalim, ang lawak, ang kadakilaan ng iyong pagmamahal sa amin na siyang patuloy na mag-uudyok sa amin sa araw-araw ng buhay namin na mabuhay sa gitna ng iyong kalooban. Not because upang kami umaligtas, kundi dahil kami iligtas mo sa yaman ng iyong mapag-awa biyaya. Pinupuri ka namin nilalakila. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, at iyan na natin ang ating mga pag-ibig. Second Sunday ngayon, ito po ay tutulak ng papuntang Zion. Sige po, tawagin po natin si Pastor Abe para po sa pagbabaan ng salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Muli po, palakpakan po natin si Lord. Dalawa po sa pinakasikat na novel noong 1950s at naging movie ng early 2000s ay ang The Lord of the Rings at ang The Chronicles of Narnia. Siguro po ilang po dito sa atin ay may fans dito. Sino po ba nakapanood nito? Sino po nakapanood ng Lord of the Rings o kaya ng Narnia? Wala po? Pero kala ko po di po natin alam. Ang Lord of the Rings po ay isinulat ni J.R.R. Tolkien at ang Chronicles of Narnia ay isinulat ni C.S. Lewis. At ang dalawang ito po ay magkaibigan at pareho silang Kristiyano. Although si Tolkien ay hindi nagkakamali ay Roman Catholic at si C.S. Lewis po ay dating atheist na naging theist o naging Kristiyano o naniniwala na sa Diyos. Ang dalawang ito po ay magkaibigan. Ang Lord of the Rings po at Chronicles of Narnia ay halos parehas ang settings. Parehas po sila nasa medieval period o yung mga panahon ng mga Vikings, panahon ng mga barbarians, yung settings nila. Halos parehas po sila ng characters. Dahil both novels po ay may mga orcs, kung alam niyo yung mga orcs, may mga trent o yung mga nagsasalitang puno, may mga magicians, sorcerers, katulad ni Gandalf the Grey. Sino nakakilala kay Gandalf the Grey? O, di nyo na po tanda. Si Gandalf the Grey, na naging Gandalf the White, kung napanood niyo po yung Lord of the Rings. May mga hari at reyna, may mga dwarves at iba't ibang klaseng nilalang.
Both magical po ang Chronicles of Narnia at Lord of the Rings. Parang Encantadia. O baka Encantadia, alam niyo na po. So parang Encantadia ang parehas na novel na ito. Halos parehas na parehas po itong dalawang ito maliban sa isang bagay. At ano po yung isang bagay na yon? Ang Lord of the Rings po, kapag nasa gitna sila ng matinding problema o tila delikado na ang sitwasyon nila at tila walang pag-asa na may darating pa sa kanila, nagsisidatingan yung maraming heroes. Maraming tagapagtanggol sa Lord of the Rings. Kapag si Frodo po ay nasa panganib, si Frodo po yung maliit na tao. Pag nasa panganib si Frodo, biglang darating si Gandalf, darating si Aragorn, darating si Legolas para iligtas si Frodo. May iba't ibang heroes na dumarating para iligtas si Frodo o yung sitwasyon na meron sa Lord of the Rings. Napakaraming hero na dumarating. Pero kapag napanood niyo po yung Chronicles of Narnia, kapag dumating yung time sa story na napakatindi ng sitwasyon, hirap na hirap silang manalo, nawawala na sila ng pag-asa, saka dumarating si Aslan. Si Aslan po ay yung lion sa Chronicles of Narnia. At kapag pinanood po natin yung movie, yung trilogy po, o yung tatlong movies ng Chronicles of Narnia, ang tanging pag-asa lang nila sa storya ay si Aslan. Kung maalala niyo po si Lucy, yung bunso sa apat na magkakapatid sa Chronicles of Narnia, wala siyang bukang bibig sa storya, kundi ililigtas sila ni Aslan. At ayon po kay C.S. Lewis, si Aslan po, nire-represent niya si Kristo sa storya ng Chronicles of Narnia. Kaya merong storya po doon na si Aslan namatay at nawalan sila ng pag-asa. Pero kinabukasan muling nabuhay si Aslan. At yun po ang Christianity. Kapag wala ng pag-asa, kapag tila wala na tayong lakas para umasa pa, saka dumarating si Kristo. Saka dumarating ang Panginoong Hesus bilang nag-iisa nating pag-asa. Dumarating po ang Panginoong Hesus. Jesus is our hope. So this morning po, we will talking about hope o pag-asa. Makibukas po tayo sa unang Pedro. In 1 Peter chapter 1, 1 Peter chapter 1, simula verse 3. 1 Peter chapter 1, simula verse 3. Sa English ko po babasahin. 1 Peter chapter 1, simula verse 3. Ito pong sabi, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept heaven for you. Verse 5, who by God's power are being guarded through faith for salvation ready to be revealed in the last time. In this you rejoice, though for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested of genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the salvation, at the revelation of Jesus Christ. Verse 8, though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him, and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Ang title po ng message natin, yun po naka-flash na po, Our Living Hope.
ang ating buhay na pag-asa. Ang sulat po ni Peter o sulat ni Pedro ay address po sa mga mananampalataya na nakatira sa Asia Minor, sa lalawigan ng Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Sige, next slide para ma-imagine po natin yung lugar. Nakikita niyo po ba? Ito po yung Asia Minor. Diyan po ang Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. At yung sa kabilang side po, yung modern na map. Yung Asia Minor po ay ang modern day Turkey. Yung Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia ay Turkey na po siya ngayon. So yun po yung map sa kabila. Medyo malaki lang po yung map sa kabila kasi gusto ko rin po makita niyo yung Ukraine para alam niyo kung nasa yung Ukraine. Katabi ng Ukraine, Russia. Kaya may kita niyo po kung bakit ginigera. So yun po. So sa panahon po natin ngayon, yun po ang bansang Turkey. Bago po maging leader si Peter ng isang church sa Rome, remember po, si Pedro po sa huling ministry niya po, yung huling araw ng mga ministry niya o ilang taon ng ministry niya, inilaan niya po ito sa Roma. Kaya naging leader po siya ng isang church sa Rome at doon din po siya pinatay ni Emperor Nero nung panahon after mangyari yung Great Fire. Bago po maging leader si Peter sa Rome, ay naging evangelist po siya sa Asia Minor o sa Turkey. Turkey sa panahon natin ngayon. Kasama po niya si Mark sa ministry at pagbibuild ng church sa Asia Minor. Kaya po, nang mabalitaan ni Pedro na pinipersecute ang church sa Asia Minor, sumulat agad siya. Address sa pinagdaraanan ng mga mananampalataya dito. Though may matindi silang pinagdaraanan, may persecution silang hinaharap, Peter reminds them ng living hope na meron sila kay Jesus. At ito pong living hope na ito ang dapat pinangahawakan ng bawat isa sa atin kasi it will never perish. Na tatlong puntos o tatlong tanong ang sasagutin po natin ngayong umaga. Sige, slide. Sige, isa pa. Tatlong puntos o tatlong question. Una po, what is the basis of our living hope? What is our living hope? And what shall we do now? Unang question po, what is the basis of our living hope? Ano po ang basis o pundasyon ng buhay nating pag-asa na binabanggit dito ni Pedro? Basahin po natin yung verse 3. Sabi po sa verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So ano po yung pundasyon na binabanggit dito ni Pedro? O may living hope tayo ngayon. Ano yung pundasyon nun? Anong dahilan? Bakit nagkaroon tayo ng living hope? Tatlong bagay po ang binanggit dito ni Peter sa verse 3. Una po, letter A. Nababasa niyo po ba? Mercy. Habag. Sabi po doon, according to His great mercy. Dahil sa laki ng habag niya sa atin. Gusto niya emphasize po dito ni Pedro na lahat ng naranasan ng mga mananampalataya ay mula sa habag at awa ng Diyos lamang. By God's grace only. And though they were experiencing ng great trial sa panahon nila, o yung mga mananampalataya sa Asia Minor, ang biyaya at habag lamang ng Diyos ang patuloy na magsusustain sa kanila. And of course po, ang habag na binabanggit po dito o pinapakita ng Diyos dito ay yung habag niya sa mga makasalanan. Remember po, God hates sin. Sabi mo sa katabi mo, God hates sin.
God hates sin. He is holy. Banal ang Diyos, kaya He will never accept any sinners in His presence. Kaya ang final destination ng isang makasalanan ay impyerno. Because God will never accept any sinners sa presensya niya. But because of His great mercy, dahil sa laki ng habag ng Diyos sa iyo at sa akin, He gave His Son. He let His Son to die for our sins. Kaya hindi natin deserve yung lahat ng meron tayo ngayon. Kasi isa lang yung deserve natin. Impyerno. Naalala ko yung isang pastor, nung sabi niya, sinabihan siya ng miyembro na pag-pray mo pastor na na ibigay ni Lord yung deserve ko. Sabi ng pastor, wala kang ibang deserve kundi impyerno. Pero dahil sa habag at biyaya ng Diyos, we are saved. Kaya ang lahat ng meron tayo ngayon mga kapatid ay dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Kaya we should be thankful of what we have. Imagine niyo po, kung lahat po tayo, nasa isip lang natin na lahat ng meron tayo, lahat ng pinagkakakitaan natin, o yung trabaho natin, yung pagkain sa hapag natin, yung mga pambayad ng bills natin, yung tubig na iniinom natin, o yung lakas na meron ka ngayon, o yung hinihinga mo ngayon, o yung pagising mo kaninang umaga, inisip natin lahat yan galing kay Lord, biyaya lahat yan ni Lord, we will be always thankful. Magiging grateful tayo lagi. At hindi tayo magre-reklamo sa kung ano yung nakikita natin. Even the ministry na meron ka, kung ikaw ay nakaschedule sa usher, kumanta, tumugtog, magturo, maglinis, etc. Lahat yan ay galing sa biyaya ng Diyos. Kasi we don't deserve to worship Him. Hindi natin deserve na paglingkuran ng Diyos kasi makasalanan tayo. Pero inaalaw niyang maglingkod tayo sa Kanya dahil sa biyaya niya. Kaya we should be thankful kasi everything na meron tayo ay by His grace and mercy alone. So, ganito kalaki ang biyaya ng Diyos. Ganito kalaki ang habag ng Diyos sa atin. Ngayon, ano yung pangalawang binabanggit ni Pedro na foundation o basis ng ating faith? Letter B, born again. Sabi po doon sa verse 3, He caused us to be born again. Binigyan niya tayo ng isang panibagong buhay. Dahil sa laki ng biyaya ng Diyos, binigyan niya tayo ng panibagong buhay, na born again tayo. Kaya tanongin mo yung katabi mo, na born again ka na ba? Itong born again ito, hindi ito relihiyon o hindi yung napahaliluya ka lang na born again ka na. Hindi po. Ito ay personal na experience. Mamaya ipapaliwanag po natin yan. Binigyan tayo ng Diyos, binuhay tayo ng Diyos upang makalapit tayo o makalapit tayo sa Kanya at makasamba. Sabi po sa Ephesians 2 verse 1, in Ephesians 2 verse 1, Efeso, kabanatang 2 bilang 1, sabi po dito, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsaway at mga kasalanan. Patay ang tingin po sa atin ng Diyos. Kaya kahit maraming beses tayo makarinig ng preaching o kahit ilang beses tayong share ng salita ng Diyos, we will never hear it nor listen to it. Kasi mga patay tayo spiritually. Sa isang burol po, kahit ilang beses niyo po kausapin yung nakaburol doon, hindi kanya maririnig. O kahit ilang beses mo pa kwentuhan yung isang patay, kwento yung buong buhay mo sa isang patay, hindi siya yung sasagot. Pag sumagot niya, baka tumakbo ka. Pero hindi ka maririnig ng namatay na.
The same way po sa mga patay spiritually. Kahit anong share ng gospel dyan, it will never listen kasi patay siya spiritually. But when the Holy Spirit works, sa buhay ng isang tao, kapag binuhay siya ng Diyos spiritually, kapag binorn again siya ng Diyos, it will now listen to the Word of God. Ang tawag po niya sa theology ay regeneration. The best illustration po dito ay yung parable sa Matthew 13. Yung buto po na binabanggit doon ay yung salita ng Diyos. Remember po yung buto na nalaglag sa daan, nalaglag sa tinik, nalaglag sa mababato, nalaglag sa matabang lupa. Bago po malaglag o maitanim yung buto sa lupa, kailangan po muna maging mataba yung lupa. Kaya kapag binasa po natin yung Matthew 13, hindi lang po sinabi doon, nalaglag sa lupa. Hindi po. Ang sinabi po doon ni Jesus, nalaglag sa matabang lupa. Kailangan fertilize yung lupa, kailangan healthy yung lupa. At hindi po tayo yung magpapataba ng lupa para maitanim yung salita ng Diyos. It is the Lord who will cultivate the hearts of men para tanggapin nila yung salita ng Diyos. We should be born again para kilalanin natin ang Diyos. We should be born again para marinig natin ang salita ng Diyos. At paano po ito ginawa ni Lord? Sa pangatlo po, letter C, the resurrection of Jesus. The resurrection of Christ. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo, na born again tayo. Na born again tayo dahil nabuhay muli si Kristo mula sa kamatayan. Gusto ko po makita natin yung work ni Lord, yung pagkilos ni Lord. Nung namatay si Kristo, kasama niya tayong namatay sa ating mga kasalanan. Ang dati nating pagkatao, namatay nung namatay si Kristo. Ang makasalanan nating buhay, namatay na ilibing kasama ni Kristo. At nang muling mabuhay si Jesus, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Na born again tayo. At na born again tayo hindi dahil sa gusto natin, o may nagawa tayo mabuti, o mabuti tayo. Wala po, hindi po. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Walang mabait o mabuti sa bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos. Kaya naborn again tayo dahil sa biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. At ito yung dahilan kung bakit tayo nasamba sa Diyos. Ito yung dahilan kung bakit tayo naririto ngayon dahil sa habag niya para sa atin. Dahil sa habag niya sa atin, binigyan niya tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ito po yung basis, ito po yung foundation ng ating pananampalataya, ito po yung foundation ng living hope natin. Yung pundasyon natin, yung naborn again tayo sa biyaya, dahil sa biyaya niya sa pamamagitan ni Jesus. Ito ang basis ng living hope na sinasabi ni Pedro. Naborn again tayo dahil sa habag ng Diyos, binuhay tayo muli, nabuhay muli si Kristo. Ito ang pundasyon ng pananampalataya at pag-asa natin. Yung naborn again tayo. And the question sa bawat isa, naborn again ka na ba? Do we really experience yung unexplained experience na pinaparanas sa atin ni Diyos? Na itong experience na ito ay more than emotion, na parang winawasak ni Lord yung puso mo at pinapalitan niya ng bago na hindi mo maipaliwanag kung paano nangyayari. Na-experience mo ba to? At nakita mo na lang yung sarili mong iyak ng iyak kasi nakita mo kung gaano kalaki yung kasalanan mo sa harapan ng Diyos. And He forgive you. You don't know what happened, di mo lang paano nangyari, paano ginawa ni Lord, di mo ma-explain yung naranasan mo, but you feel with all your heart and spirit na pinatawad ka ng Diyos. Kinompleto ka ng Diyos.
At kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi mo kayang may pagpalit yung pinaranas sa iyo ng Diyos. Hindi mo kayang may pagpalit yung pagmamahal at pagpapatawad sa iyo ng Diyos. That's the born again experience. Hindi mo man may paliwanag yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo, pero naranasan mo yung pagpapatawad at pagmamahal niya. And you want to surrender yung buong buhay mo sa Kanya. Have you experienced it? Kung na-experience mo ito po ang basis o foundation ng living hope na binibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. And it is all by the grace of God. By His mercy. Kaya nga everyday kung maaari, balikan natin yung time kung kailan tayo tinawag ng Diyos. Balikan natin yung time kung kailan tayo na born again. Di mo man maalala yung oras, yung araw, yung petsa, but as long as you experience it, balikan natin para manumbalik yung init natin sa Panginoon. Manumbalik yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ito yung pundasyon o yung basis ng living hope natin. Yung bagong buhay na binigay niya sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Now, second point po or second question, what is our living hope? Ano yung buhay nating pag-asa? Ano yung living hope na ito? Ang pundasyon para sa living hope ay yung maborn again sa pamamagitan ni Kristo. Now, ano tong living hope na binabanggit dito ni Pedro? Dalawa po ang pinakita dito ni Pedro na living hope. Una po, letter A, it is eternity. Yung buhay na pag-asang pinakita sa atin ni Pedro ay buhay na walang hanggan. Ang hope na ito ay patungkol sa buhay na walang hanggan. Tignan po natin yung verse 4 and 5. Verse 4 and 5, ito pong sabi, to an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through the faith for our salvation ready to be revealed in the last time. Sa Tagalog, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa iyo. Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng mundo. Para po sa lahat ng na-born again ay may naghihintay na buhay na walang hanggan. Ang assurance ng lahat ng na-born again ay langit. At ang sabi diyan ay may kayamanan di masisira, walang kapintasan at di kukupas. At ang sabi sa verse 5, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. May buhay na walang hanggan para sa lahat ng na-born again. Kaya nga para sa lahat ng na-born again na this world is nothing to compare sa buhay na darating. At ito po ang assurance natin mula kay Lord. He will carry us hanggang sa katapusan ng panahon. Dadali niya tayo, bibigbitin niya tayo hanggang sa muli niya magbabalik. Kaya itong si Peter, nire-remind niya yung mga mananampalataya sa Asia Minor o sa Turkey na may buhay na darating. May langit na naghihintay sa bawat isa sa kanila. Kaya hold on lang sa persecution. Nakikita ng Diyos ang paghihirap ninyo at may reward siya para sa inyo. Hindi mawawalan ng kabuluhan ng paghihirap ninyo kasi may buhay na walang hanggan. Hindi lang tayo basta binorn na ni Lord, may buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Yang ibig sabihin po ng maborn again
ay nag-aantay tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. At ano po yung pangalawang living hope na binabanggit dito ni Pedro, letter B? It is faith. Una po, yung buhay na pag-asa natin ay buhay na walang hanggan. Pangalawa po, pananampalataya. May pagpapatibay ng pananampalataya. Sabi po sa verse 6 and 7, sa Tagalog, sabi po dito, ito'y dapat ninyong ikagalak. Hindi na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y sapat. Sa gayoy, papupurihan, dadakilain at kararangalan sa araw na mahayayag si Kristo. Tingnan niyo po yung sinasabi po dito ni Pedro. Yung unang part po ng verse 6. In this you rejoice. Sa Tagalog, ito'y dapat ninyong ikagalak. Ano po yung tinutukoy niya na dapat natin ikagalak? Ito po yung binanggit na eternity kanina sa previous verses. Yung buhay na walang hanggan para sa mga na-born again, para sa mga naligtas, para sa lahat ng inari at tinawag ng Diyos na maging anak niya. Dapat po ikagalak natin ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin. Yung kinahabagan tayo ng Diyos, dapat ikagalak po natin ito. Dapat ikagalak ng lahat ng kinahabagan ng Diyos, ang buhay na walang hanggan na regalo niya para sa iyo, sa akin. Kaya ang tanong, nagagalak ka ba ngayon? So, di ka makangiti kasi puro problema ang iniisip. Dapat may kagalakan tayo sa ating mga puso. Pero tignan niyo po, sabi ni Pedro doon, ito'y dapat ninyong ikagalak, pero hindi po siya natapos doon. May sumunod po siyang sinabi, sabi niya, kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Yes, nagagalak tayo kasi may nag-aantay na langit sa atin, pero may pagsubok pa rin tayong pagdaraanan. Kaya mag-question lang tayo kay Lord. Lord, di ba pwede nyo kagalakan na lang? Wala na yung pagsubok. Lord, di ba pwede kagalakan na lang habang naghihintay kami sa iyo? Wala na yung pagsubok. Ang hirap eh. Pero kasama lagi sa plano ni Lord ang pagsubok. Akala natin na kapag Christian na wala ng problema. Akala natin kapag palagi tayo nagsisimba, mawawala na yung problema natin. Akala natin na kapag masipag tayo sa ministry, mawawala na yung problema. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, nagkakamali ka. Sige, sabi mo sa katabi mo, kapatid, nagkakamali ka. Mas malaki pa ang problema mo. Parang ngayon mo sabihin yung dulo. At ano pong the best example ng naging Kristiyano tapos mas lumaki pa yung problema? Ano pong the best example nun? Yung first century Christians. Itong mga Hudyo na ito, safe naman sila sa Judaism. Kasi sa panahon ng Roma, legal ang Judaism na relihiyon. So safe naman sila doon sa Judaism. Pero nung naging Kristiyano sila, buhay nila ang naging kapalit. Itong mga hintil sa iba't ibang bansa, safe naman sila sa relihiyon nila. Kasi yung relihiyon nila under ng Rome. Pero nung naging Christian sila, nung naborn again sila, they were persecuted. Inilalagay ng Diyos ang pagsubok sa bawat mananampalataya. Kaya sabi ni Pedro, maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok.
Pero ang tanong, bakit po inaalaw ni Lord ang pagsubok sa atin? Bakit niya hinahayaan na dumaan tayo sa mga trials? Bakit po? For endurance. To strengthen our faith. Para tumatag ang ating pananampalataya. Ano pong example ni Pedro dyan sa verse 7? Sabi niya doon, ang ginto ipinapadaan sa apoy para maging dalisay. Pinapadaan ng ginto sa apoy para maging dalisay. Para tumibay, to be refined. At ganun din ang ating pananampalataya. Binibigyan tayo ni Lord ng pagsubok para magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya. A strong faith. At paano tayo magkakaroon ng matibay na pananampalataya? Kapag iniisip natin yung buhay na pag-asa sa atin ni Lord. Yung langit na nag-aantay sa atin. May buhay na walang hanggan na nag-aantay sa atin. May buhay na walang hanggan dahil na born again ako sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Yung ginawa ni Kristo para sa atin, yung buhay na walang hanggang ibinigay niya sa atin, o yung langit na ibinigay sa atin, ang resulta po nun ay yung pagpapatibay ng pananampalataya natin. Naborn again na ako, naborn again na tayo, kaya dapat magpatuloy tayo sa kalooban at plano ng Diyos kahit anuman ang pagsubok na dumating. That's our living hope in Him. May malaki tayong pag-asa kay Kristo dahil sa ginawa niya para sa atin. Kaya lagi natin balikan yung ginawa ng Diyos para sa atin para tumatag yung pananampalataya natin. Balikan natin yung basis o yung pundasyon ng pananampalataya natin. Ano yung pundasyon? Na born again tayo dahil sa habag ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At yung buhay na pag-asang iyon ay yung magdadala sa atin sa langit. May langit na nag-aantay sa atin. Kaya kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay natin, patatatagin tayo nito. And now, alam na po natin yung basis o yung foundation ng living hope natin. Anong alit yung basis na yon? Anong alit yung living hope na yon? Yung basis na yon? Yung na-born again tayo. At alam na rin natin yung pag-asang ibinibigay nito. Buhay na walang hanggan at pinapatatag nito ang ating pananampalataya. Pangatlong question, what shall we do now? Ano ang nagagawin natin? Naborn again na tayo dahil kay Jesus. Nagkaroon na tayo ng bagong buhay o nagkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan dahil dito. At pinapatatag nito ang ating pananampalataya. Now ang tanong, ano nang dapat natin gawin? Verse 8 and 9, ito pong sabi, though you have not seen Him, you love Him. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your souls. Hindi niyo siya nakita, ngunit siya inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapo sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. What shall we do? Tatlong bagay ulit ang pinakita dito ni Pedro, letter A. Continue to love Him. Though you have not seen Him, you love Him. Hindi niyo siya nakita, ngunit siya inibig ninyo. Sa ganang atin lang, mahirap po magmahal ng taong di pa nakikita. Tama? Yung kahit picture siguro, kahit picture lang, kahit di mo pa makita yung picture, no? Hindi natin kayang tropahin, hindi natin kayang kilalanin kasi kahit picture lang wala tayong makita.
So, sa garang natin, di natin kayang umibig sa taong di natin nakikita. Kasi more on physical appearance tayo, then later on attitude. Kung nakita natin, ay gwapo, maganda, ngayon titignan natin ang ugali naman. Kumbaga, bakit tayo magmamahal ng taong hindi natin nakikita? Pero dito sa verse na ito, pinapakita dito ni Lord, pinapakita dito ng verse na ito, yung love natin sa Panginoon ay spiritual. Kasi kahit hindi pa natin siya nakikita, we love Him. And it is not emotional, hindi ito emotional na love na kapag nanlamig tayo, wala na. It is a spiritual love. Na hindi natin, ayaw natin mahiwalay sa Lord kahit di mo pa siya nakikita. Kasi mahal mo ang Panginoon. So we have to continue to love our God. Continue to love Him more. Now, if you ask me, bakit natin mamahalin si Lord? The answer is, una siyang magmahal sa atin. Ano po ba? We love Him kasi He first loved us. Minahal niya tayo bago palikain ang sanlibutan at pinakita niya yung eternal love niya sa atin nung tayo makasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. Yun yung unconditional love ng Panginoon para sa atin. This is how God demonstrates His love towards us. So we ought to love Him. We should love Him, for He loves us unconditionally. So let us continue to love our Lord. Secondly, letter B, continue to believe in Him. Sabi po dito, hindi pa rin niyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Patuloy tayong sumampalataya sa Kanya. Kasi kahit na naborn again na tayo, may tendency po tayong magkasala. May tendency tayong magkamali. So we have to continue to believe in Him. We have to listen to Him always, to trust in Him always. Kasi may tendency tayong maligaw o mag-wander. So we have to fix our eyes to Him. To keep our eyes on Jesus. To believe in Him always. To remain in His presence always. Para hindi tayo maligaw o masway ng mundong ito. Para hindi tayo matukso ng mundong ito. Let us continue to believe in Him. And lastly, letter C, continue to rejoice by serving Him. Sabi dito, dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Remember po kanina yung born again experience? Di natin kayang maipaliwanag yung naranasan nating pagkilos ng Diyos at ang resulta po nun ay kagalakan. Kagalakang hindi kayang maipaliwanag. Dahil yung kaligayahang yun ay galing mismo sa Diyos. Kaya hindi natin kayang maipaliwanag yung kaligayahang meron tayo o kaligayahang natanggap natin nung naborn again tayo. Kahit ang mundo hindi kayang ibigay yun. Kasi galing yun sa Diyos. At ang resulta ng ligayang yun ay dapat pasasalamat at pagsamba sa Kanya. So let us continue to rejoice by serving Him. Yung kaligayang ibinigay sa atin ni Lord na naborn again tayo ay gamitin natin para patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Amen po ba? I will end na po. Kaya po tayo may living hope dahil naborn again tayo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. At ang living hope na ito ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at pinapatatag ang ating pananampalataya. Kaya ang hamon po sa bawat isa sa atin ay patuloy nating mahalin ng Diyos, patuloy tayong sumampalataya sa Kanya, at patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Now, kung ikaw naman po ay nanlalamig ngayon kay Lord,
O tila parang nasaswi ka ng mundo. O tila naguguluhan ka. O tila nangihina ka or napapagod ka na. Balikan mo yung time kung saan tinawag ka ni Lord. Balikan mo yung time kung saan naranasan mo yung pagkilos niya. Balikan mo yung time kung saan pinakita sa iyo ni Lord kung gaano kalaki ang kasalanan mo at tinatawad ka niya. Balikan mo yung time kung saan na-born again ka. Para maging mainit ka muli sa Panginoon. Para hindi ka na masway ng mundong ito. Para hindi ka na maguluhan sa mga bagay-bagay. At upang magkaroon ka ng bagong lakas mula kay Lord. Si Kristo lang ang pag-asa natin sa buhay na ito at sa buhay na darating. So let us always return sa time kung saan nakilala natin ang Panginoong Jesus. Kasi si Jesus ang ating living hope. Let's pray po. Holy Father, Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, dahil sa habag mo, Panginoon. Dahil sa biyaya mo, Panginoon. Wala kaming nagawang mabuti, Panginoon, sa paningin mo. Wala kaming nagawang maayos sa harapan mo. Maduming basahan ang mabubuting gawa namin sa harapan mo, Panginoon. Pero kinahabagan mo kami, Panginoon. Kinaawaan mo kami, Panginoon. Lord, hindi namin deserve yung presensya mo, Panginoon, dahil makasalanan kami. Pero naawa ka sa amin. At dahil sa habag mo, Panginoon, dahil sa awa mo, Panginoon, ibinigay mo yung kaisa-isa mong anak. Binigay mo ang Panginoong Jesus para saluhin ang aming mga kasalanan. Para bibitin yung mga pagkakamali namin, yung mga pagsaway namin, yung hindi namin pakikinig sa iyo, yung pagre-rebelde namin sa iyo. Lahat yung binitbit ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. At namatay siya para sa aming mga kasalanan. Namatay siya para pagbayaran ng aming mga pagkakamali. At muli siyang nabuhay para magkaroon kami ng bagong buhay sa piling mo. Muli siyang nabuhay para magkaroon kami ng bagong pag-asa sa piling mo. Panginoon, napakalaki ng habag mo para sa amin. Napakalaki ng biyaya mo para sa amin. Kaya nagpapasalamat kami ng lubos, Panginoon. Dahil hindi namin deserve ang mga ito, Panginoon, pero kinahabagan mo kami. Binigyan mo kami ng bagong buhay, Panginoon. And Lord, we ask you, Panginoon, na hayaan mo, Lord, na muli kaming mag-init sa aming pananampalataya, Panginoon. Patuloy mo po kami bigyan ng lakas, patuloy mo po, Lord, patatagin ang aming pananampalataya, Panginoon. Upang patuloy kaming manindigan, tumayo sa iyo sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, Panginoon. Lord, dahil alam namin, Lord, na itong pag-asang ito, Lord, ay magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Ang pag-asa namin, Lord, ay yung pangako mong buhay na walang hanggan, Panginoon. So, turuan mo po kami, Lord, na tumatag ang aming pananampalataya sa gitna ng pagsubok at problema, Panginoon. And Lord, as we wait on you, Panginoon, habang nag-aantay kami, Lord, sa muli mong pagbabalik, Panginoon, habang nag-aantay kami, Lord, sa ipinangako mong langit para sa aming Panginoon, tulungan mo po kaming mahalin ka pa ng lubos, Panginoon.
Tulungan mo po kaming manampalataya pa sa iyo ng lubos. Turuan mo po kaming maglingkod pa sa iyo ng lubos. And Lord, kung meron man sa kalagitnaan namin na tila ng lalamig sa iyo, Panginoon, pag-initin mo po yung pagmamahal mo sa Kanya, Panginoon. Lord, help us to love you as you have loved us, Panginoon. Ibalik mo po yung init ng pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, upang mapaglingkuran ka namin, Lord, ng buong buhay namin, O God. Kaya niyo po nasariwain namin palagi, Panginoon, yung time na tinawag mo kami, yung time na kumilos ka sa amin, yung time na binornalin mo kami, Panginoon. Upang manumbalik sa aming mga puso, Panginoon, yung pagpapatawad mo, yung pagpapalaya mo sa aming mga kasalanan, yung pagbibigay mo sa amin ng buhay na walang hanggan. At Lord, sa gitna ng pagsubok na ito, kaguluhan, Panginoon, na nararanasan namin, Lord, patatagin mo po kami, Panginoon. Huwag niyo po hayaan matukso kami ng mundo. Huwag niyo po hayaan, Lord, na akitin kami ng mundo o kunin namin, binibigay ng mundo sa amin, Panginoon. At huwag niyo po hayaang magkasala kami, Panginoon. Help us to serve you, to honor you, to worship you, Lord, sa gitna ng pagsubok na meron kami, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang buhay namin pag-asa. At hindi ka mawawala sa aming, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, we give you back all the glory and honor and praises to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Dadako po tayo sa pagbibigay. Makibukas po tayo sa Mateo 6:33. Pati tayo po. Pwede po tayo lahat. Ngunit higit sa lahat, ay bibigyan halaga nyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ngayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Pwede na po tayo magbigay. Pag-pray po natin ang ating bigay. Ama namin pa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito at sa isang linggong pag-iingat niyo po, Panginoon, sa amin, lalo sa aming buhay, Lord, na iningatan mo araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng may sakit po, pagalingin niyo po, Panginoon. Amin pong dinadalangin. Maraming salamat din po sa mensahe ng aming pastor, mga salita niyo, Panginoon. At sa nagbigay po, Panginoon, maraming salamat. At sa hindi po, bigyan niyo na po ng hanap buhay para sa po, Panginoon, makapagbigay na po, Lord. At ito po, pag-iingatan po sa naghawak nito po, Panginoon, na para sa bahay panambahan po, Lord.
Pag-iingatan po nila po, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Dumako po na tayo sa kalimang bahagi ng ating gawain, ang announcement po. Ang midweek worship service sa March 16, preacher po ang iyong lingkod. Presiders is Annabel, song leader si Brad Dick, Deacon Vic. Don't watch po, 5:30 AM. Dumalo po kayo. Lalo mga kababaihan. At may mga ginagawa yata maganda yung mga kababaihan. Kaya maten po tayo nung Sabado po, 5:30 ng umaga. At mayroon din tayong prayer meeting via Zoom, Friday po, 7 PM. Sunday worship service po, ang song leader po natin ay si Brother DJ. Presider po natin si Sister Ira, ang tithes po si Sis Pangga. Ang cleaners, ushers po ay ang youth ministry po. Ayan po, mga worship team, pakitignan na lang po yung mga schedule niyo po. Ayan, all dancer for Holy Week meeting after service po. Sino yung mga dancer na yan? Mga youth? May practice daw kayo. Okay na po, yun na po. Naiwan din po lahat ng youth after service. So, tayo si tayo para sa closing prayer. Tayo manalangin. Holy Father, Lord, muli, maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, na patuloy ka pong kumilos, Panginoon, patuloy ka pong nangusap, O God. Patuloy po namin naranasan ang iyong presensya sa kalagitnaan namin, Panginoon. At Lord, hayaan niyo po, Lord, na sa pag-uwi namin, Panginoon, patuloy ka namin makasama, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isang naririto, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. At hayaan niyo po, Lord, ng bawat panalangin ng bawat isa, Panginoon. Ipatuloy mo pong tugunin, Panginoon, and as you answer our prayers, Panginoon, hayaan niyo pong may balik namin ang lahat ng papurit pagdakila sa iyo, Panginoon. Lord, muli, maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin ang lahat papurit po sa salamat sa iyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po, God bless po.